Ating pagninilayan ngayon ng ating ebanghelyo sa darating na linggo sa ika-8 na Oktubre at ang ika-27 linggo sa karaniwang panahon, Year A, ang talinghaga ng mga tusong katiwala. I'd like to begin my sharing by sharing to you a story. Noong ika-22 ng Marso taong 2022, isang di inaasang trahedya ang biglang kumitil sa buhay ng isang binatilyong minahal at kinilala dahil sa kanyang angking kabaitan at potensyal. Isang kapatid, kaibigan at kasintahan na biglang nawala dahil sa kasiraang dala ng sextortion. Panoorin natin ang isang maikling video tungkol dito. Samuel and Samson Ogoshi were back in court today for their official arraignment, pretrial conference, and bond hearing. They were represented by their attorneys, court appointed on Monday. It was a relatively short hearing, an emotional day again, but just the court process continuing. Here are the 5 big takeaways from the courtroom. Samuel and Samson both pleaded not guilty on all charges. The prosecution released their evidence list, which includes online chat records and images between the defendants and the victims, cell phone records, financial records, and the medical examiner's report of Jordan DeMay. It was also noted that the defendants do not have any criminal history. The prosecution is requesting a jury trial that is expected to last 8 to 10 days. Today's bond hearing was adjourned at the request of the defense. They asked for more time to contact the defendant's family. That hearing will now take place on Wednesday. Now remember, this alleged extortion ring was only discovered after investigators began looking into the suicide of 17-year-old Jordan DeMay. We spoke with Jordan's parents after today's hearing and after an emotional and difficult week. It's overwhelming, the number of emotions that you go through, and nobody prepares you to sit in the same room as the person who encouraged your child to take their life. You know, everything is going quite faster than they've been anticipating. Everything has been in step. Everything they've talked about is happening. It's happening fast. It's happening on time. So we're pretty confident that this thing is going to wrap up relatively soon. This case has received international attention. It's the first of its kind, tracking down the defendants, extraditing them back to the United States, and then having enough evidence to have this hearing. Well, everyone that I've spoke to all week long says it is extraordinary, and it's important to remember that in the process, just how incredible it all is. For the family, for justice, for Jordan. Reporting in Grand Rapids, Elizabeth Peterson. Okay. So, siguro konting context. Alright? Si Jordan DeMay ay isang binatang nakatira sa Michigan sa Estados Unidos. Sa murang edad na 17 or 17, kinitil nito ang kanyang sariling buhay gamit ang isang baril. Matapos mahingan ng isang nude photo at pagbantaan at 3 Nigerian na nagpanggap na isang babae sa Instagram. So, yung mga may kasalanan dito, yung may sakdan, no? Nagpanggap sila, 3 silang Nigerian, nagpanggap sila bilang isang babae sa Instagram. At nakuha nilang hingan ng isang nude photo ang binatang ito. At pinagbantaan ng mga salarin si Jordan na kung hindi nito bayaran ng $1,000 ikakalat nila sa mga kaibigan at mga kaanak nito ang nude photo niya. Dahil sa hiya at takot, napagpasyahan ng binata na tapusin ang kanyang sariling buhay. Ang magkakapatid na sina Samuel at Samson Ogoshi, ang dalawa sa mga 3 salarin na galing sa Nigeria na involved sa panloloko at pag-uudyok sa binatang si Jordan DeMay. Sila ang tinuturong mga salarin sa landmark case na ito, sapagkat sa unang pagkakataon, may nakasuhan, nahuli, at na-extradite na suspect sa isang cybercrime. So, first time na may nahuli o let's say, accused, no, sa kasong cybercrime na, for example, sextortion, tulad nito na first time na talagang kinasuhan at dinala
punta sa US. At dahil dito, naging isang landmark case ito. Kaya ang tanong ko sa atin, no, especially sa mga magulang dito sa KKK, ano ba ang hindi kayang ibigay ng isang magulang para sa kanyang mga anak? Especially sa naging case ni Jordan, ano kayang hindi kayang ibigay ng mga parents, no, para lang sa kanilang mga anak? Sa paglaki ni Jordan, mariin ang pag-iingat ni John at ni Jennifer, ang kanyang mga magulang, sa kanilang panganay na anak. Imagine ha, sapagkat siya ang kanilang panganay na anak na lalaki, nilagyan nila ng mga filter at protections ang mga gadgets na gamit ng kanilang anak. So pinag-ingatan talaga nila lahat ng kanyang mga social media contacts, lahat ng mga messages na pinapadala niya ay kanilang minomonitor. At dahil malapit ang kanyang ika-18 kaarawan or 18th birthday, naisipan nilang tanggalin ang mga protection na ito at hayaan ang kanilang anak na magpasya para sa kanyang sarili. Isipin natin all these years, no, mariin, very thorough ang kanilang protection na binigay sa kanilang anak, no? Ngunit sa puntong ito, malapit na before sa kanyang 18th birthday, tinanggal nila ang mga protections na ito. Sa kanilang pag-iisip, ito yung tamang gawin kasi malapit na rin maging mature, maging adult yung anak nila. Sa kasawiang palad at sa di inaasahan, nangyari ang isang malagim na trahedya sa sarili nilang tahanan. Sabi ng ama na sa kamatayan ng kanilang anak, parang hinayaan lang nilang makapasok sa kanilang tahanan ang mga taong pumaslang sa kanyang anak. Imagine, yung sakit, yung talagang guilt na feel ng mga parents dahil sa nangyari sa kanilang anak. Ngunit ang tanong ko, at uulitin ko, ano ba ang hindi kayang ibigay ng isang magulang para sa kanyang mga anak? Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, narinig natin ang kwento tungkol sa isang ubasan na naging simbolo ng bayan ng Israel, kung gaano minahal ito at inalagaan ng Diyos. Ngunit noong nagbunga ito ng masamang bunga, siguro maasim na bunga, hinayaan ito ng may-ari, no, na pasukin at sirain ng kung ano-anong mga hayop at tubuan ng damo ang dating minahal at inalagaang ubasan. Para bang may nangyayaring love-hate relationship sa pagitan ng Diyos at ng kanyang hinilang na bayan dahil sa pagiging mamamatay tao at mapang-api nito. Imagine, binigyan ng Diyos ang lahat, inalagaan sila, ginawan sila ng tamang fence, no? Gawa pa ng bato, and lahat, yung paghahanda ng lupa, tinanggalan ng bato. Ngunit nagbunga ang bayan ng Israel sa isang pangit, maasim na uri ng ubas. Kaya ang tugon sa ating salmo mula sa salmo ay, Panginoon, iyong tanim ang ubusan mong Israel. Dito rin natin maririnig ang karanasan ng Israel nung sila ay hinayaan ng Diyos na mahuli at malupig sila ng kanilang mga kaaway dahil sa pagkasira ng mga pader na ginawa ng Diyos. Imagine, no? Ginawa ng Diyos ang lahat, binigyan sila lahat, ngunit nung sinuway nila siya, hinayaan niyang sila ay lupigin ng kanilang mga kaaway. Ngunit sa pangalawang pagbasa, okay, upang tayo naman ay bigyan ng kasiguraduhan at assurance ng Diyos, pinapaalala sa atin ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos na huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At the end of the day, huwag nating kalimutan na mahal ng Diyos ang kanyang bayan at hindi niya ito iiwan kailanman sa kamay ng kanilang mga manlulupig. Bilang panapos sa aking pagbabahagi,
Nais ko sanang ipaabot sa inyo ang nang-advise ni John at ni Jennifer, ang mga magulang ni Joseph, matapos ang pagpapakamatay ng kanilang anak. Sabi nila, sana ay magkaroon tayo ng open communication sa ating mga kabataan, lalong-lalo na sa inyong mga anak. Sana kung magkamali man sila, di sila matakot na magsabi sa atin dahil alam nilang hindi natin sila sasaktan at ipapahiya dahil sa kanilang nagawang kasalanan. Ang naging trahedya sa buhay ni Joseph ay bunga ng kanyang takot na mapahiya at malagay sa alanganin ang reputasyon ng kanyang pamilya. Kasi nung siya ay buhay pa, sikat na sikat siya, yung prom king, kilala siya ng lahat, alam ng lahat na isa siyang magaling na atleta, and everything. It was a perfect package. Ngunit ang naging sextortion at bullying na ginawa kay Joseph ay nangyari at natapos lamang sa loob ng 6 na oras. Isipin nyo ha. So, natapos ang lahat mga 3 in the morning. Nagsimula ang lahat alas 9 ng gabi. Habang natutulog yung parents niya, walang kamalay-malay na ganun na pala ang hinaharap ng kanilang anak na mag-isa. Kaya ang tanong ko kanina, ano pang hindi kayang ibigay ng isang magulang para sa kanyang mga anak? Lahat, pinotektahan nila yung anak nila, binigyan nila ng tamang advice, tinuruan ng tama. Ngunit sa panahong tinanggal na nila yung mga protections, naging mapusok ang bata, nataranta. At dahil dito, dahil hindi siya sanay magkamali, hindi niya karanasan yung nagsha-share siya, na open siya sa mga parents niya, naging desperate siya. At sa loob ng 6 na oras, napagdesisyonan niyang kunin ang kanyang sariling buhay. Sana ay magkaroon tayo ng open communication sa ating mga anak tungkol sa paggamit ng mga gadgets at access sa social media nang hindi maulit ang kalunos-lunos na pagkamatay ni Joseph. So once again sa ating lahat, thank you and may God bless us all. Dito na po magtatapos ang aking maikling sharing. God bless.